Tugon ng ASEAN sa likas kayang pag-unlad. Sa kabila ng katotohanang hindi naman direktang may awtoridad ang ASEAN sa implementasyon ng SDGs, ito ay aktibong nakikiisa sa pagpapabuti ng sustainable development sa rehiyon. Narito ang ilang hakbang na isinasagawa ng ASEAN kaugnay ng 17 SDGs. Integrasyon ng SDGs sa vision ng ASEAN. Ang Vision 2025 ng ASEAN na nagsisilbing mapang tungkuhin ng mga kasapi ng ASEAN ay may iisang layunin tungkol dito. Layon nito ang pagwawakas sa kahirapan, pagbubuti ng panloob na pag-unlad at tiyak na naglilinang ng likas kayang pag-unlad. Kinikilala rin ang mga plano ng ASEAN Community tulad ng Political Security Community AEC at ASEAN Social Cultural Community. Ang kahalagan ng likas kayang pag-unlad at tinitiyak na ang kanilang mga plano ay nakaugnay rito. Ang bisyon ng ASEAN 2025 kaugnay ng Partnership of Sustainability noong 2018. Pinagtibay ng ASEAN ang partnership o pagsasama-sama para sa likas kayang pag-unlad. Layo ng bisyong ito ang mapagpabuti pa ang koordinasyon, hindi nito ang dialogue partners at iba pang kaugnay na kasapi sa pagsasakatuparan ng mga hakbang para sa likas kayang pag-unlad. Ang ASEAN ay mayroong mga hakbang na isinasagawa hingil na pangkapaligiran pang-unlad. Halimbawa nito ang ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity, AWGNCB, na nakakasulong ng konserbasyon ng biodiversity at ang ASEAN Peatland Management Strategy na naglalayong mapangalanan at mapangasiwaan ang peatland ecosystems. Ang ASEAN Plan of Action on Science, Technology, and Innovation, APASTI, inihimok ng APASTI ang kolaborasyon sa siyensya, teknolohiya at inobasyon upang maharap ang hamong regional, kasama ang mga bagay na may kinalaman sa pagsasagawa ng pagsasaliksik at paglilinang ng mga pagbabago sa teknolohiya at pagpapaunlad ng kakayahan at kapasidad ng mga lupang agrikultura, pangkalusugan at enerhiyang renewable. Disaster Risk Reduction. Ang ASEAN ay nagpapatag ng ASEAN Agreement of Disaster Management and Emergency Response, AADMER, upang mapagpabuti ang pagtugon ng anumang sakuna sa rehiyon. Ito ay nakaugnay sa SDGs. Sa kadahilang layon nito mapalakas ang katatagan, maprotektahan ang mga komunidad at mabawasan ang epekto ng mga natural na sakuna sa tao. Pagtutulungang regional kaugnay ng enerhiya. Ang ASEAN ay gumagawa ng paraan upang mapagpabuti ang likas kayang pagpapanatili ng malinis na enerhiya sa pamamagitan ng mga hakbanging may kinalaman dito. Halimbawa nito ang ASEAN Plan of Action of Energy Cooperation, APAEC. Binibigyang halaga nito ang pagkakamit ng malinis na enerhiya na nakakaambag sa SDG 7, ang malinis at aabot kayang enerhiya. Kolaborasyon sa dialogue partners. Nakikipag-ugnayan din ng ASEAN sa dialogue partners nito upang isaulong ang likas kayang pag-unlad. Nito ay nakakaloob ng oportunidad para sa pagbabahagi ng kaalaman, paglilinang ng kapasidad at inobilasyon ng mapagkukunan upang masuportahan ang implementasyon ng SDGs.
Mahalagang maunawaan na ang antas ng implementasyon ng mga nabanggit na proyekto ay magkakaiba sa iba't ibang kasapi ng organisasyon. Mahalagang maunawaan na ang antas ng implementasyon ng nabanggit na proyekto ay magkakaiba sa iba't ibang kasapi ng organisasyon sa dahilang magkakaiba rin ang prioridad ng bawat bansa. Gayunpaman, ang pagsisikap at pagtutulungan ng mga bansang sa ASEAN ay nakakaambag sa pagsulong ng likas kayang pag-unlad sa Timog Silangang Asya. Mga hakbangin ng mga bansa sa Timog Silangang Asya kaugnay ng likas kayang pag-unlad. Sa Timog Silangang Asya, abala ang bawat pamahalaan sa pagsasama ng SDGs sa mga patakaran upang makamit hindi lamang ang pambansang pag-unlad, kundi ng regional na layunin nito. Bilang isang popular na destinasyon na turismo, kinikilala ng Thailand ang kahalagahan ng pamamanatili ng turismo sa bansa para sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at pangkapaligirang konserbasyon. Sa kanilang Tourism Development Plan 2023-2027, patuloy na isinasagawa ng bansa ang hangad nitong gawain. Pangunahing wellness destination ang Thailand. Binibigyan din ng Thailand ang pagpapaunlad ng ekonomiya kung kaya't inuwagay nito ang mga plano sa SDG 8. Disenteng trabaho at paglago ng ekonomiya at SDG 9, industriya, pagbabago at infrastruktura. Sa puntong ito, ang pamahalaan ng Thailand ay nagtalaga ng mga programang makakapagsulong ng inobasyon, entrepreneurship at pagmamanatili ng industriya na nakakapokus sa teknolohiyang digital at enerhiyang renewable. Saklaw rin ang kanilang programa ang pagbabawas ng kahirapan at pagpapaunlad ng lipunan. Kaugnay ng SDG 1, walang kahirapan, at SDG 4, dekalidad ng edukasyon. Ito ay binibigyang buhay nila sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga programang panlipunan, dekalidad na edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Bukod dito, pinibigyan din ng bansa ang sumusunod: SDG 13, pagkilos sa pagbago ng klima, at SDG 15, buhay sa lupa. SDG 12, responsableng pagkonsumo at produksyon. At SDG 14, pagbigay proteksyon sa mabuhay katubigan. SDG 5, pagkapantay-pantay na kasalanlan, at SDG 3, mabuting kalusugan at kangailangan. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay naglalinang ng ambisyon natin 2040 Philippines Development Plan 2017 to 2022 at Philippines Development Plan to 2023 hanggang 2028 na nagsisabing plano ng bansa para sa pag-unlad. Nakapanloob sa mga planong ito ang mga prinsipyo, estratehiya at programang may kaugnayan sa SDGs. Dahil sa lantad ang bansa ng mga kalamidad at natural na sakuna bukod pa sa climate change, binibigyang halaga ng pamahalaan ang SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima, at SDG 11, pag-unlad ng lungsod at komunidad. Malaking pagsisikap ang isinasagawa ng bansa sa pagpapahusay ng katatagan ng mga kinalaman sa enerhiya, renewable, pagpapatupad ng mga planong nakakatulong sa pagpapatigili ng kaayusan ng mga lungsod at pagpapabuti ng disaster risk reduction and management. Patuloy ring inisagawa sa bansa ang iba't ibang programa para sa proteksyon ng mahihirap at iba pang mahihinang pangkat. Kasama sa programang ito ang pagkakaloob ng conditional cash transfers, health insurance, educational assistance, at livelihood support. Ang sumusunod ay ilan pa sa pinagtutuunan ng pansin ng Pilipinas kaugnay ng SDGs. SDGs 2, walang nagugutom, at SDG 12, responsableng pangkokonsumo at produksyon. SDG 3, mabuting kalusugan at kagalingan.
SDG 7, aabot kaya at malinis na enerhiya, at SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima. Kasama ang SDG 9, industriya, pagbabago at infrastruktura, na tumutugon sa implementasyon ng programang Build, Build, Build na nakakapokus sa mga proyektong infrastruktura upang mapahusay ang linya ng transportasyon, supply ng tubig at digital connectivity. Tulad ng ibang bansa, ang Malaysia ay nagawa na rin ng hakbang tungo sa pagsusulong ng SDGs sa 11th Malaysia Plan 11MP 2016-2020. Binalangkas ng pamahalaan ng estrahiya at polisiya upang mapagtatagumpayan ang SDGs. Sa planong ito ang matinding paglilinaw ng sumusunod na sektor: pagwawakas-wakas sa kahirapan, pagkakaloob ng dekalidad na edukasyon, abot kayang pabahay, nangalas sa kalusugan at nangangailangan sa kapaligiran. Binibigyan diin ng bansa ang green technology at enerhiyang renewable upang maibsan ang suliranin sa climate change at tuloy mapagbuti ang likas kayang pag-unlad. Kaklaw nito ang pagsulong ng kahusayan ng enerhiya, paglilinaw ng pinagkukunan ng enerhiya at pagpapakilala sa mga polisiya at insentibo na pagsuporta sa pag-unlad ng green industries. Aktibo ring nakikiisa ang Indonesia sa pagpapatupad ng SDGs na nakakaloob sa pinakahuling National Medium-Term Development Plan RPJMN 2020-2024 na bansa ang SDGs bilang batayan nito sa pagpapaunlad. Nakapokus ang plano ng bansa sa pagwawakas ng kahirapan sa pagpapaunlad ng infrastruktura. Nalunsad ng Indonesia ang SDG Village Program, Program Desa Tangguh, na layong mapalakas ang mga kanayunan ng bansang upang makamit ang pagpapatagumpay ng SDGs na nakapokus sa pagtaas ng antas ng buhay ng mga tao sa kaunayan. Kasama na rito ang pagkakaloob ng dekalidad na edukasyon, malinis na tubig, sanitasyon, pagpapanatili ng agrikultura at nagpapalakas ng ekonomiya. Kasama sa programang ito ang panawagan ng pamahalaan sa mga mamamayang nito na suportahan ang programang upang makamit ang layon ng SDGs. Bilang isang bansang mayaman sa biodiversity, binigyang prioridad din ng pamahalaan ang pagpapalaga sa kapaligiran kaugnayan ng SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima, at SDG 15, buhay sa lupa. Saklaw ng programa para dito ang pagpapababa ng greenhouse gas emission, pagpaprotekta sa kagubatan at biodiversity, at pagsulong sa pagpapanatili ng paggamit ng lupaig. Tinulong din ng bansa ang pagkamit ng SDG 3, mabuting kalusugan at kagalingan, sa pamamagitan ng pambasa ng Health Coverage Program. Ito ay nakakaloob ng abot kayang nakaka-access ng serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng mamamayan. Bilang kasapi ng United Nations at ASEAN, aktibo rin ang nakikisa ang Singapore sa SDGs. Nakabalangkas sa National Sustainability Blueprint 2015 o plano ng pamahalaang Singapore ang programa para sa SDGs. Binibigyan diin ng mga bansa ng pagpapatupad ng SDG 6, malinis na tubig at sanitasyon. SDG 7, aabot kaya ng malinis na enerhiya. SDG 11, pag-unlad ng mga lungsod na komunidad. SDG 12, responsableng pagkonsumo sa production. At SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima.
Ang bansa ay nakakapagtupad na rin ng mga iba't ibang paraan upang maisulong ang pagkakaroon ng malinis na enerhiya, pagpamanatili ng maayos na lungsod, pagbabawas ng basura, maayos na pangangalaga sa tubig at pang-aalaga. Pangalaga ng biodiversity. Gayon din, ang bansa ay nakakaunlad na ang ekonomiya na makapagsisinta sa pagkonsumo at produksyon sa ugnayan ng SDG 12. Ang Singapore Smart Nation Initiatives sa kaugnayan ng SDG 9, Industriya, Pagbago at Infrastruktura at SDG 11. Pag-unlad ng mga lungsod at komunidad ay kahangahangang naisulong gamit ang pakinabang na teknolohiya na nakapagpabuti ng pagpaplano ng mga lungsod, transportasyon at serbisyong pangkalusugan sa tulong ng mga mamamayan ng bansa. Mahalaga rin ang para sa Brunei ang pakikiisa sa SDGs ng ASEAN sa pagkakahuling bisyon ng Brunei na Brunei Vision 2035 o Wawasan Brunei. Kabalangkas ang pagsulong ng SDGs sa bansa. Inaasam din ang Brunei na sila ay nakikilala sa kanilang mga mamamayan na may mataas na antas ng edukasyon at kalidad, nakakayahan na may mataas na pamumuhay at dinamiko at likas kayang ekonomiya sa taong 2035. Nakatuon ang plano ang bansa sa SDG 7, abot kayang malinis na enerhiya at SDG 13, pagkilos sa pagbabago ng klima. Bilang tugon sa SDGs ng United Nations, itinalagaan ang Myanmar Sustainable Development Plan MSDP 2018 to 2030. Itinuon ng bansa ang kanilang programa kaugnay ng SDGs sa SDG 1, walang kahirapan, at SDG 4, dekalidad na edukasyon. Dobleng pagsisikap ang isinagawa ng bansa upang mapahusay ang edukasyon, serbisyo, pagkakalusugan at programa sa proteksyon panlipunan, partikular na mahina at mahirap na populasyon. Nakaloob naman sa Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity, and Inclusivity in Cambodia ng Cambodia SDGs. Ang planong ito ay nakakapokus sa SDG 1, walang kahirapan, SDG 4, dekalidad na edukasyon, SDG 2, walang nagugutom, SDG 8, disenteng trabaho at paglago ng ekonomiya, SDG 4, kikilos at pagbabago ng klima, SDG 15, buhay sa lupa. Masigasig na ipinapersigihan ng bansa ang pagpapahusay at pagkakaroon ng akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, ang mga programang nagbibigay ng proteksyon sa mga mamamayan at nakakatatag ng mga infrastruktura, partikular ng mga nayon. Nakapokus din ang bansa sa pagsusulong ng pagkakaroon ng produktibong agrikultura, papanatili ng kaayusan sa lupain, akses sa merkado at paglikha ng oportunidad para sa paghahanap buhay, lalo na sa mga kaunayan kasama rin sa mga plano ng bansa ang pagpoprotekta at pagpapahalaga ng likas na yaman, kontribusyon ng biodiversity at higit sa lahat ang pagpapanatili ng turismo. Kaugnayan naman ng SDG 5, pagpapantay-pantay ng kasarian. Ginawa ng mga bansa ang masusing paraan upang mapabuti ang kalagayan ng kababaihan sa edukasyon, kalusugan, oportunidad sa ekonomiya at pagkakaisa sa politikal na pagpapasya. Kinikilala rin ang Laos ang kahalagahan ng SDGs, binibigyang halaga sa bansa ang pagwawakas sa kahirapan at pagkalinang ng lipunan kaugnay ng SDG 1, walang kahirapan, at SDG 4, dekalidad na edukasyon. Matinding pagsisikap ang isinagawa ng bansang tungo sa pagpapahusay ng akses sa edukasyon na nakakaraming populasyon,
pagkakaloob ng serbisyong pangkalusugan at proteksyong panlipunan, lalo na sa kaugnayang mahalaga ring pinagsisikapan ng bansa ang pagpapahusay at pagpapanatili ng agrikultura na nagpapaunlad sa mga nayon at nagpapahusay ng kabuhayan sa kaugnay ng SDG 2. Walang nagugutom as SDG 8. Desenteng trabaho at paglago ng ekonomiya. Namuhunan na rin ang bansa para sa ikinuunlad ng transportasyon ng pagkulturang enerhiya at konektibong digital upang maisaayos ng konektibidad ang pagsusulong ng ekonomiya ng bansang kaugnay ng SDG 9, industriya, pagbabago at infrastruktura. Nakapaloob din ang National Action Plan of the Implementation of 2030 Sustainable Development Agenda ng Vietnam ang masusing implementasyon ng SDGs. Dahil sa nakaraang karanasan ng kasaysayan ng bansa, itinuon ng Vietnam ang programang ito sa SDG 1, walang kahirapan, at SDG 4, dekalidad na edukasyon. Binibigyan din nito ang pagpapaloob ng higit na serbisyong pinagkalusugan, edukasyon, proteksyon na panatili at pagpaunlad na infrastruktura, lalo na ang mga kaugnayang binibigyan focus din ng bansa, ang pagbubuti ng gawaing pagsasaka, pagpapaunlad ng produktibidad at pagpapanatili ng seguridad sa pagkain at pagpapaunlad ng kabuhayan sa mga ngayon kaugnay ng SDG 2, walang nagugutom, at SDG 8, desenteng trabaho at paglago ng ekonomiya. Hindi rin naman binabaliwala ng bansa ang implementasyon ng paraan upang mabawasan ang epekto ng climate change, pagpapasagana ng enerhiya renewable, pagpoprotekta sa paglikas ng yaman, konserbasyon sa biodiversity, pagpasaayos at pagpapanatili ng malusog na kapaligiran.